Nababagot na si Tintin sa buhay niya araw-araw. Paulit-ulit na lang kasi ang nangyayari. Kung sana hindi pa nagsara ang klase ay hindi siya nabuburyong katulad ngayon. Sa eskwelahan kasi marami siyang nakakasamang lalaki. Mga lalaking nagkakagusto sa kanya. Hilig niya kasi ang pagpiestahan ng kalalakihan. Kumbaga, mas maraming lalaki, mas nakakaganda ng sarili. Ngunit dahil bakasyon na, kaya walang pasok, wala tuloy ibang magawa si Tintin sa kanilang bahay. Palagi naman kasing wala ang kanyang mga magulang at halos sa palengke na tumira ang mga ito at may pwesto ang mga ito roon. Iba't ibang gulay at paninda ang itinitinda ng mga ito sa palengke habang siya naman nakapirmi lamang sa bahay. May cellphone naman siyang mapaglilibangan kaya kahit papaano naiibsa naman ang kanyang pagkaburyong. Noon niyang araw na iyon, hawak niya ang kanyang cellphone. Dala ng matinding init ng panahon, nakaramdam din ng init si Tintin, lalo na at romance ang pinapanood niya sa cellphone. Hindi maiwasan na may mga mainit na scene sa kanyang pinapanood. Nadadala tuloy siya sa kanyang pinapanood at talaga namang naroon ang kanyang kagustuhan na gawin ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Dahil sa tindi ng init sa kanilang bahay, hindi na nga niya napigilan ng sarili at tuluyan na ngang ginawa ang bagay na iyon. Talaga namang hindi malaman ni Tintin ang gagawin ng mga oras na iyon. Para siyang nakalutang sa alapaap at hindi nga nagtagal, ramdam niya na nalalapit na siyang makarating sa dulo. Ilang sandali pa, pawisan at tagumpay niya ngang narating ang dulo. Natapos si Tintin sa ginagawa kaya inayos niya na ang kanyang sarili. Mag-aalas 12 na ng tanghalian kaya nagpa siya na siyang maligo nang sa ganoon mabawasan ang init na kanyang nararamdaman. Pagkatapos niyang maligo, nagluto siya ng kanilang tanghalian. Kasalukuyan na siyang naghahain nang marinig na may kumatok sa pinto sa harapan ng kanilang bahay. Kaya tinungo niya iyon at binuksan. Bumungad sa kanya ang isang matangkad na lalaki. Moreno at maputi ang katawan. Pakiramdam ni Tintin, lumukso ang kanyang puso sa kagwapuhan ng lalaki. Sa tansya niya, naglalaro sa 28 ang edad nito. Nagtaka siya kung sino ang lalaki kaya agad niya itong tinanong. Ano ho ang kailangan nila? Tanong niya sa lalaki na kaagad naman itong sinagot. Ito ba ang bahay ni Ate Joy? Pinsan niya ako na galing sa probinsya. Sinabi niya sa akin na dumiretso na raw ako dito habang naghahanap siya ng pwede kong mapapasukang trabaho. Paliwanag ng lalaki. Ganoon na lamang ang pagkadismaya ni Tintin at nalamang niyang tiyuhin pala niya ang lalaki. Hindi kasi niya ikakaila na crush niya ito sa unang kita pa lamang. Hindi naman kasi sinabi ng kanyang ina na may gwapo pala itong pinsan. Kahit papaano, nabanggit naman ng kanyang ina nitong mga nakaraan na may pinsan nga raw itong luluwas at tutuloy pansamantala sa kanilang bahay. Kaya hindi na nagdalawang isip si Tintin na papasukin ng lalaki. Tumuloy naman ito dala-dala ang bag nito. Saktong manananghalian siya kaya inaya niya na ito. Nakilala naman siya ng lalaki bilang pamangkin nito at talagang magiliw ang pakikitungo sa kanya. Kumain na nga sila habang si Tintin hindi mapigilan ng sarili na tumingin sa gawi ng lalaki. Napakagwapo talaga nito at tiyak na madaming babae ang nagkakandara pa rito. Gustuhin mang pigilin ni Tintin ang kanyang nararamdaman sa tuwing nakikita niya ito ay talagang hindi niya mapigil ang malusaw ang kanyang puso. Kinikilig siya sa tuwing iniisip niyang nakatingin sa kanya ito. Para bang naroon ang kanyang kagustuhan na ito ay akitin ng sa ganoon, maranasan din niya ang mahalikan ng isang gwapong lalaking katulad nito. Sa pagkakaalam ni wala pa itong asawa, kaya kahit sabihin pang hindi ito naiiba sa kanya, kung magkakaroon lamang siya ng pagkakataon, baka iba ang magawa niya. Bahala na si Batman pero talagang crush niya ang lalaki. Gabi na nang makauwi ang mga magulang ni Tintin galing sa trabaho. Buti nga at umuwi pa ang mga ito. Kadalasan kasi kapag araw ng Sabado at Linggo, doon na ang mga ito namamalagi sa palengke. May dalang pagkain ng mga ito, kaya naman nilantakan niya.
Nag-uusap naman ang kanyang ina at ang pinsan nito at mukhang nagkakatuwaan. Panay kwento lang ang kanyang tiyuhin tungkol sa buhay nito sa probinsya. Nagbiro pa ang kanyang ama na gusto na rin daw ng mga itong mamuhay ulit sa probinsya at mahirap ang buhay sa Maynila. Nang gabi nga ngayon pagkatapos ng kanilang masayang hapunan ay hindi muna pumasok sa silid si Tintin. Mas gusto niya kasing mapagmasdan muna ng palihim ang lalaki. Talagang habang tumatagal ay mas lalo itong gumagwapo sa paningin niya. Idagdag pa ang pagkamoreno ng balat nito na talaga namang gustong gusto niya. Napabuntong hininga si Tintin. Kailan kaya mangyayari ang bagay na sa kanyang isip? Kailan kaya niya mararamdaman ang bisig ng lalaki? Hindi niya alam ngunit simula nang dumating ito, eto na palagi ang laman ng kanyang isip. Eto na palagi ang kanyang pinapangarap. Katulad na lamang ng unang gabi nito sa kanilang bahay. Hindi siya makatulog kakaisip dito. Iniisip niya ang maskulado nitong kamay at matipuno nitong katawan, ang napakagandang hugis ng mukha nito at tila palaging nag-iigting ang panga. Talagang hindi niya naiiwasan na pag-initan habang iniisip ang bagay na iyon. Para siyang sinisilaban at hindi siya mapakali. Hanggang sa muli na naman siyang nakagawa ng milagro. Inisip niya na kasama niya sa iisang silid ang lalaki. Ini-imagine niya ang titig na titig ito sa kanya habang namumungay ang mga mata nito. Hanggang sa hindi niya na namalaya na ginagawa na naman niya ang bagay na iyon. Talagang hindi na nga mapipigilan ang sarili ng gabing yun. Malaya naman niya kasing gawin yun at sarado naman ang kanyang silid at tulog na rin ang kanyang mga magulang. Alam niyang tanging siya na lamang ang gising at naiinitan talaga siya. Yun lang ang paraan upang pawiin ang init na nararamdaman niya. Talagang masayang masaya siya nang ginawa niya ang bagay ng gabing yun kaya kaagad din siyang nakatulog. Dagli siyang nakaramdam ng antok na magaan ang kanyang loob. Siguro dahil nailabas niya ang init na kanyang nararamdaman. Kinabukasan paggising niya ay wala na ang kanyang mga magulang at malamang ay nasa palengke na ang mga ito. Magluluto na lamang siya ng agahan. Ngunit paglabas niya sa kusina, naroon na ang kanyang tiyuhin at abala na sa pagluluto. Kay gandang pagmasdan nito habang nakatayo sa harap ng lutuan at talaga namang bagay na bagay rito. Feeling niya mag-asawa sila at ipinagluluto siya nito. Tumikim siya at kaagad naman niyang nakuha ang atensyon ng lalaki. Binati siya nito ng magandang umaga, kaya binati niya rin ito pabalik. Magandang umaga rin, Vince. Bahagya naman itong napaisip sa tinawag niya rito. Naku, ikaw talaga, Tintin. Parang bata pa po kasi kayo para tawaging ganun. Kaya Vince na lang ang itatawag ko sa inyo. Sabay tungo niya sa lagayan ng baso at saka kumuha ng tubig upang uminom. Hindi naman ako montra pa si Vince, ngunit nagbibiro lang naman si Tintin. Siyempre kapag naroon ang kanyang mga magulang, hindi lang Vince ang itatawag niya sa lalaki. Naamoy niya ang mabangong iniluluto ng lalaki, kaya naman bahagya siyang lumapit dito. Nakita niyang masarap nga ang luto nito, kaya agad siyang natakam. Malapit na itong maluto kaya maghain ka na. Utos nito sa kanya, na kanya namang ikinangiti. Para talaga silang mag-asawa sa palagay na yun. Naghain na nga siya at nagsandok na rin ng kanin. Ilang saglit pa sabay silang kumain at talaga namang masarap ng magluto si Vince. Marahil ay nasa lahi iyon ng kanyang ina. Nang araw na iyon ay hindi mapakali si Tintin. Para bang may gusto siyang gawin ngunit hindi niya matukoy kung ano. Gusto niyang makasama si Vince ngunit hindi niya alam kung paano. Tsaka natatakot din siya na baka magalit pa ito sa kanyang gagawin at isumbong pa siya nito sa kanyang nanay. Ngunit talagang patindi ng patindi ang nararamdaman ni Tintin. Tila siya mababaliw anumang sandali. Anumang pagpipigil ang gawin niya, hindi talaga, ayaw talagang tumalab. Nakakaramdam siya ng init, kaya nagawa niyang lumabas ng kanyang silid. Naaabutan niya sa sala si Vince. Sinamantala niya ang pagkakataong tabihan nito at simulan ng kwentuhan. Kahit kailan talaga, seryoso ang mukha nito. Sinadya niyang magsuot ng napakagandang damit. Idinikit niya ang braso kay Vince. Hindi naman ito natinag at natuon lamang ang atensyon sa pinapanood nito.
Ramdam naman ni Tintin ang init ng balat ni Vince kaya naman napapikit siya. Pilit niyang ninanamnamang init ng katawan nito sa simpleng pagdikit lamang ng kanilang mga braso. Siguro nga ay talagang nababaliw na si Tintin. Hindi niya alam kung anong klaseng demonyo ang sumapi sa kanya at nagagawa niya ang ganoon. Hanggang sa hindi na siya nakapagpigil at nagawa niya itong hawakan. Lumingon naman ito sa kanyang gawin ng may pagtataka. Nagkunwari siyang walang nangyayari at patuloy lamang sa paghawak sa braso ni Vince. Hindi naman niya narinig na nagsalita ito at siguro ay nahiya naman itong sawayin siya. Habang tumatagal ay nararamdaman niya ang pangangatal ni Vince. Tila ba nahihirapan itong magsalita, ngunit hindi naman siya nito magawang pigilan sa ginagawa niya. Napalunok si Tintin nang maramdaman ang init ng kanyang katawan na mas lalong tumindi. Maya-maya pa'y nagulat siya nang bigla na lamang tumayo si Vince at umiwas sa gawin niya. Alam niyang nakakaramdam na ito ng kakaiba ng mga oras na yun. Maging siya nakaramdam ng pagkailang sa kanyang ginawa. Ngunit wala naman siyang pinagsisihan. At least kahit papaano naranasan niya ang mahawakan ng braso ni Vince. Talagang doon pa lang itinuturing niya ng malaking biyaya. Sana nga'y magkaroon ng pagkakataon na magawa pa niya ang mas higit pa roon. Nakita na nga niyang pumasok na sa inuukupang silid si Vince. Napabuntong hininga naman si Tintin sapagkat naiwan siyang nagiinit sa sala. Napalunok na lamang siya at pilit tiniis ang init na nararamdaman niya. Para talaga siyang sinasaniban ng mga sandaling iyon. Hindi siya mapakali kaya naman naglakas loob siyang sumilip sa silid ni Vince. Nakita naman niya itong nakaupo sa dulo ng kama at mukhang nag-iisip. Pakiramdam ni Tintin ay mababaliw na siya kaya hindi na siya nakatiis pa at tumakbo siya papasok sa kanyang silid. Kailangan niyang ilabas ang init na nararamdaman ng mga oras na yun. Halos hindi makapaghintay si Tintin. Mabilis na nga niyang ginawa ang bagay na iyon sa kanyang sarili. Kampante siya sa ginagawa niya. Hanggang sa ilang sandali lamang ay narating niya ang dulo. Nang mahinto siya at napatingin sa gawin ng pinto, ay may biglang nagsalita ron. Talaga palang mahilig ka, Tintin. Halos pabulong na wika ni Vince habang nakatingin sa kanya. Naroon ang pagkagusto sa mga mata nito, lalo pat kitang-kita nito kung anong ginawa niya. Napalunok si Tintin. Hindi niya malaman kung dapat ba siyang makaramdam ng hiya. Ngunit naisip niyang nagawa nga niyang magpakita ng motibo rito kanina, kaya bakit siya mahihiya? Umayos na siya ng higa sa kama at saka sinadya pang tignan si Vince. Mukhang naalarma naman ito at naghahanda na. Iyon ang gusto ni Tintin. Mas lalo lamang gumwapo sa kanyang paningin si Vince. Mas nadagdagan pa ang pagkagusto niya rito. Talagang umaalab pa ang init sa kanya hanggang sa tuluyan nang lumapit ito sa gawin niya. Mataman siya nitong tinitigan na para bang ayaw siyang mawala nito sa paningin nito. Hindi nagtagal at isang dangkal na lamang ang layo ng kanilang mga muka. Nagkakatitigan sila. Walang ibang mababasa sa kanilang mga mata kundi ang nag-aapoy na pagkagusto. Alam ni Tintin na mahirap ang kanyang sinimulan. Ngunit anong magagawa niya kung yun ang kagustuhan ng kanyang sarili? Ilang saglit pa nga, nagawa na siyang halikan ni Vince mula sa kanyang pisngi. Kusang kumapit ang kanyang mga braso sa braso ni Vince. Alam niya na masaya siya at nangyayari na ang bagay na iyon. Tsaka na lamang niya iisipin ng mali kapag tapos na ang kanyang matinding kagustuhan. Namalayan na lamang ni Tintin na ginagawa na nga nila ang bagay na iyon. Pinapaalalahanan pa siya nito na wala itong kasalanan sa magaganap sa kanila at sinadya naman talaga niyang gawin ang bagay na yun. Hindi na siya kumibo pa. Nagpaubaya na lamang sa gusto nito. Halos hindi na kasi siya makapaghintay at talagang gustong-gusto niya ang nangyayari. Ilang sandali lamang, pawisan na silang pareho. Hindi na nila malaman ang gagawin. Talagang gustong-gusto nila ang nangyayari. Kapwa na sila lupaypay at napahiga na lamang ito sa kanyang tabi. Pareho silang bumabawi ng lakas. Tagatak ang kanilang mga pawis, ngunit nasulit naman ang ginawa nila. Nang makabawi,
ay tsaka pa nila naisipang ayusin ang kanilang sarili at sabay na lumabas sa kanyang silid na parang walang nangyari. Alam ni Tintin na may susunod pa sa tagpong iyon, kaya naman lihim siyang nagagalak. Alam kasi niya na hindi makakauwi ang mga magulang mamayang gabi, kaya alam niyang marami pa silang gagawin at oras. Pagsapit ng 6:00 ng gabi, nagluto ng hapunan si Tintin. Malugod naman siyang tinulungan ni Vince kaya naman masaya silang nagluto. Simpleng pagkain lamang ang iniluto nila at mayroon ding sabaw. Pakiramdam kasi ni Tintin, parang natuyo ang kanyang katawan sa buong araw na yun, kaya kailangan niyang humigop ng maraming sabaw nang sa ganoon bumalik ang lakas niya. Nagmistula nga silang mag-asawa na walang ibang iniisip, kundi mairaos ang kanilang gabi. Maya-maya pa nga ay natapos na sila sa pagluluto at naghain na siya ng pagkain. Masaya nilang pinagsaluhan ang kanilang iniluto hanggang sa nasabi pa ni Vince na wag daw siyang magsusumbong dahil parehas silang malalagot. Sino ba namang baliw ang magsusumbong kagustuhan naman nilang mangyari ang bagay na yun. Ilang saglit pa, natapos na nga sila sa pagkain. Mabilisan niyang iniligpit ang mesa at saka hinugasan ng mga platong ginamit. Pagkatapos ay kaagad nang naligo si Tintin. Alam niya na ang mangyayari pagkatapos, kaya kailangan niyang paghandaan ang nalalapit na laban. Nang gabi ngang yun, naganap muli ang bagay na iyon sa kanilang pagitan. Wala na silang ibang iniisip. Umaalab ang init na kanilang nararamdaman. Walang makakapigil sa kanila hanggang sa sila ay matapos. Nakailang beses rin sila ng gabing yun. Pagkatapos nga ng gabing yun ay nasundan pa iyon ng nasundan. Hanggang sa tuluyang nagbunga ang kanilang kasalanan. Nalaman ng kanyang mga magulang ang kanyang kalagayan, ngunit hindi niya ipinaalam sa mga ito kung sino ang ama ng kanyang dinadala. Iyon ay walang iba kundi si Vince.